Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 506. Gaano ka katagal kakayanin? Si Joshua Hess ay patuloy na nanunuya, bilang isang military marquee, mayroon siyang ganap na pagtitiwala. Boom! Nagsalubong ang kanilang mga palad, na agad na nagsilabasan ng ningning. Mabilis na ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, pinuprotektahan ang mga nakapaligid na alchemist. Ito ang banggaan ng isang military marquee, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Paano ito posible? Naramdaman ang kapangyarihan mula sa Pavilion Master, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Joshua Hess. Umatras siya ng 12-dosenang mga hakbang na may, kumatok, at ang kanyang mga palad ay pumipintig sa sakit. Ang mukha ni Joshua Hess ay sobrang pangit, at bakas ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang puso. Ikaw, nakapasok ka na ba sa military marquee realm? Matiim na tinitigan ni Joshua Hess ang Pavilion Master. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, ano sa palagay mo? Ikaw. Galit na galit si Joshua Hess na halos samukan ng dugo. Hindi niya akalain na si Martha Evans, na nakakulong sa Capital City Martial Arts Association ilang araw na ang nakalipas, ay nakapasok na sa military marquee realm ngayon. Gusto mo bang balikan ang nakaraan? Isang hakbang pasulong ang Pavilion Master, at biglang pumutok ang kanyang agresibong momentum. Mula sa ilalim ng paanan ng Pavilion Master, nagsimulang bumalot sa paligid ang mga pagsabog ng lilang liwanag. Nang makita ang lilang liwanag na ito, namumula ang mukha ni Joshua Hess, at isang bakas ng takot ang bumungad sa kanyang mga mag-aaral, na parang naaalala ang ilang nakakatakot na pangyayari. Hindi, talagang hindi ko yun sinasadya. Nagmamadaling sigaw ni Joshua Hess. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Diretso lang ba si Joshua Hess? Bilang sect master ng Great Saint Sect, napakasiguradong pumayag siya. Martha Evans, ayokong maging kaaway mo. Inilayo ni Joshua Hess ang mukha, hindi man lang makatingin ng diretso sa Pavilion Master. Malamig na sinabi ng Pavilion Master, hindi mo magagawa noon, at ngayon, hindi mo pa rin kaya. Lalong pumangit ang mukha ni Joshua Hess, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar sa gilid. Hinawakan niya ang kanyang baba, naisip niya sa kanyang sarili, mukhang may kwento talaga sa kanilang dalawa. Habang nagtatagpo ang momentum sa Pavilion Master, naging mas kalmado rin ang mukha ni Joshua Hess. Bobby Aguilar. Sa oras na ito, biglang tumingin ang Pavilion Master kay Bobby Aguilar. Mabilis na lumapit si Bobby Aguilar at sinabing, Lord Pavilion Master. Pangalanan ang iyong mga kondisyon. Walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Agad na tumango si Bobby Aguilar, humakbang pasulong, at itinuro ang kanyang daliri kina Elder Foster at Dudley Lynch. Joshua Hess, hindi ako tulad mo na bumabalik sa kanyang salita. Gusto ko lang sina Elder Foster at Dudley Lynch. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Elder Foster. Dali-dali niyang hinawakan si Joshua Hess at nag-aalalang sinabi, Sect Master, hindi. Hindi ka maaaring sumang-ayon sa kanya, hindi ka dapat sumang-ayon sa kanya. Ngunit si Joshua Hess ay may malungkot na mukha at walang sinabi, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Sect Master. Si Elder Foster ay desperadong hinawakan ang braso ni Joshua Hess, ang kanyang mga mata ay puno ng magkahalong takot at pagsusumamo. Tumingin si Joshua Hess kay Elder Foster at dahan-daang bumantong hininga, ito ang kapalaran. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Elder Foster. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Sa gilid, medyo naging pangit din ang mukha ni Dudley Lynch, at sa sandaling ito, pareho silang may balak na tumakas. Bobby Aguilar, sa iyo ang dalawang ito. Malamig na sabi ni Joshua Hess. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang mga gustong pumatay sa iyo ay hindi lamang ako. Ang Hernandez family, ang Taylor family, kahit ang Capital City Martial Arts Association, ang iyong mga kaaway ay nasa lahat ng dako. Kahit na mayroon kang mahusay na mga kakayahan, hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran ng pag-inom ng puot sa huli.
Ngumisi si Bobby Aguilar, kung gayon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Pagkatapos nito, sinunggaban ni Bobby Aguilar sina Elder Foster at Dudley Lynch ng malakas na puwersa. Sect Master. Napasigaw si Elder Foster, ngunit walang sinabi si Joshua Hess at tumalikod na lamang at umalis. Joshua Hess. Halimaw ka. Si Elder Foster ay galit na galit at isinumpa. Pero sa ngayon, tumalikod na si Joshua Hess at umalis, walang bakas. Medyo pangit ang mga mukha ni na Elder Foster at Dudley Lynch, nahulog sa mga kamay ni Bobby Aguilar, wala silang pagkakataong makatakas. Bobby Aguilar, ikaw, huwag mo akong patayin, isa akong half-step martial marquis, matutulungan kita. Kumuyam ang ngipin ni Elder Foster at nagsusumamong ekspresyon. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si Elder Foster at sinabing, sa tingin mo ba kailangan kita? Nagmamadaling sinabi ni Elder Foster, Bobby Aguilar, hanggat hindi mo ako papatayin, handa akong maging lingkod mo. Ikaw ay isang mapagbigay na tao, iligtas ang buhay ng aking aso mangyaring. Patawarin kita. Noong hinabol mo ako, naisipan mo bang iligtas ako? Noong nagtanim ka ng intensyon laban sa Lord Pavilion Master, naisip mo na bang huminto? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngayon gusto mong iligtas kita, sa tingin mo posible ba iyon? Sa malakas na sigaw, biglang pumutok ang inner strength sa katawan ni Bobby Aguilar. Naramdaman ang napakalakas na layunin ng pagpatay kay Bobby Aguilar, ang mukha ni Elder Foster ay lalong naging pangit. Alam niyang halos imposible para kay Bobby Aguilar na maligtas siya. Kaya, itinikom ni Elder Foster ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga palad ay naging mga kuko, at biglang humawak sa dibdib ni Bobby Aguilar. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Elder Foster sa galit. Ang kanyang mga kamay ay pumutok sa lakas, ang lahat ng kanyang inner strength ay nagtatagpo sa isang punto, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay biglang sumabog. Bobby Aguilar. Biglang namutla ang mukha ni Fifth Elder sa nakita. Snap! Gayunpaman, ikinaway lang ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at direktang binasag ang palad ni Elder Foster. Ang kanyang palad ay naging isang tumpok ng putik, at ang lahat ng liwanag ay nawala nang walang bakas sa sandaling ito. Puno ng lamig ang mukha ni Bobby Aguilar habang nakatingin kay Elder Foster. Paano ito? Si Elder Foster ay natakot. Dahil pareho silang half-step martial marquis, paano magiging napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas? Bobby Aguilar, maaari kang mamatay ngayon. Pinutol ni Bobby ang mga salita ni Elder Foster. Ikinaway niya ang kanyang kamay, at biglang nagsimula ang Heaven Swallowing skill, direktang humahampas sa ulo ni Elder Foster. Isang serye ng inner strength ang damaloy sa ulo ni Elder Foster papunta sa katawan ni Bobby Aguilar. Isang sigaw ng malungkot na paghihirap ang umalingaw sa buong Divine Alchemist Pavilion. Sa isang sandali, ang dating mataas at makapangyarihang Elder Foster ay naging isang tuyong bangkay. Walang ekspresyon ang mukha ni Bobby Aguilar na parabang nakatapak lang ng langgam. Pagkatapos, malamig na tumingin si Bobby Aguilar kay Dudley Lynch. Your turn. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kung ikukumpara kay Elder Foster, mas kalmado ang mukha ni Dudley Lynch. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at malamig na sinabi, hindi ako uupo at hihintayin ang kamatayan. Ngumuso si Bobby Aguilar, Dudley Lynch, naalala kong sinabi ko sa iyo na kung tatango ako sa kalahating hakbang na Martial Marquis Realm, 3 hininga lang ang kailangan para patayin ka. Sa tingin mo hanggang kailan ka makakatagal? Si 507 ang numero 1 ng nakababatang henerasyon. Medyo mahirap tignan ang mukha ni Dudley Lynch, at mas natatakpan ng pawis ang kanyang noo. Nakalaban na niya si Bobby Aguilar noon at alam na alam niya ang lakas ni Bobby. Ngunit ang pagpapakawala ng ganito, hindi niya ito magagawa. Gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang isang half-step martial marquis. Umungol si Dudley Lynch, agad na sumabog ang kanyang enerhiya, at sumugod siya kay Bobby Aguilar sa napakabilis na bilis. Inilagay ni Bobby Aguilar ang 2 kamay sa likod niya, nanunuya, hindi man lang sineseryoso si Dudley Lynch. Boom!
Akmang susugod na si Dudley Lynch, biglang inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang leeg ni Dudley Lynch. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang lakas ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Direktang ginamit ni Bobby Aguilar ang kanyang pisikal na lakas upang madaig ang kasanayan sa paglilinang ni Dudley Lynch, madaling hinawakan ang kanyang leeg at itinaas siya sa hangin. Ang napakalawak na kapangyarihan sa kanyang mga daliri ay nagbago ng husto sa ekspresyon ni Dudley Lynch. Bilang dating number 1 person ng Central Plains, nakita niyang imposibleng makalaya sa sandaling ito. Nasabi ko na dati. Sa mga kasamahan, ikaw ay walang iba kundi isang basura. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Dudley Lynch clenched kanyang mga ngipin, sinusubukang magpumiglas ngunit mahanap ito imposible upang makalaya. Nabasag ang kanyang pride sa sandaling ito. Sabihin mo sa akin, ano ang eksaktong nangyari kay Evelyn Norton? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Kung sasabihin ko sa iyo, maaari mong iligtas ang aking buhay. Nahihirapang sabihin ni Dudley Lynch. Hindi, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ngunit maaari kong hayaan kang mamatay ng mas madali. Nang marinig ito, isang bakas ng galit ang bumangon sa puso ni Dudley Lynch. Hindi niya matanggap na mamatay ng ganito. Bobby Aguilar, huwag mo nang isipin iyon. Dudley Lynch sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin. Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at ngumisi, maraming paraan para linisin ang mga tao sa Divine Alchemist Pavilion. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakatagal. Pagkasabi noon ay dahan-daang umangat ang kaliwang kamay ni Bobby Aguilar. Isang maliit na kislap ang natipon sa kanyang palad, na marahang damapo sa noo ni Dudley Lynch. Ang kislap ng liwanag na ito ay agad na pumasok sa isip ni Dudley Lynch. Sa isang iglap, naramdaman ni Dudley Lynch na parang tinamaan ng kidlat ang kanyang utak, ang kanyang ulo ay tila sesabog na. Ang sakit ay nagpahiyaw kay Dudley Lynch, at walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Pagkatapos kong baliin ang iyong mga paa at sayangin ang iyong dantian, dahan-dahan kitang pahihirapan. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang paos na boses sa isip ni Dudley Lynch. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Ilalayo kita rito. Desperado na tinitiis ang sakit, sumigaw si Dudley Lynch sa kanyang puso, gusto kong tulungan mo akong patayin itong si Bobby Aguilar at pira-piraso ang kanyang katawan. Kaya na, sabi ng namamaos na boses. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng iyong katawan, at ang iyong paghihiganti ay makakamit. Umungol si Dudley Lynch, tila hindi na makapigil pa. Sa sandaling iyon, isang kislap ng liwanag ang bumungad sa katawan ni Dudley Lynch. Ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, at ang kanyang buong katawan ay naging mas malakas. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Naramdaman na lang niya na parang pipiliting ibuka ang kanyang mga kamay, at ang Dudley Lynch na nasa harapan niya ay tila naging ibang tao. Boom! Sa sobrang lakas, napilitang umatras si Bobby Aguilar, at hindi niya namamalaya na kumalas ang pagkakahawak niya. Bobby Aguilar. Ang Fifth Elder at ang iba pa ay nagmamadaling nagtipon. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar habang nakatitig kay Dudley Lynch sa kanyang harapan, bakas ng pagdududa ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nakatayo doon si Dudley Lynch, naglalabas ng kakaibang aura mula ulo hanggang paa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Dudley kay Bobby Aguilar. Isang malamig na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi, ibang-iba sa kung ano siya kanina. Bobby Aguilar. Utang ko sa iyo ang isang pasasalamat. Dudley grinned. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar, salamat ha. Anong ibig mong sabihin? Tawa ng tawa si Dudley, no need for you to know. Magkikita pa tayo. Matapos bitawan ang mga salitang ito, tumalikod si Dudley para umalis. Sa tingin mo saan ka pupunta? Lumipad ang buhok ni Bobby Aguilar nang humakbang siya, nag-aalab ang kanyang fighting spirit. Habang nasa kanyang mga kamay ang Absolute Beginning Sacred Fist, dir-diretso siyang sumugod kay Dudley. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Dudley, sa isang pagliko at isang kaway, ang ganap na panimulang sagradong kamao ay naglahong parang usok.
Pagkatapos, natapakan ni Dudley ang ilaw at mabilis na nakatakas. Sa isang kisap mata, nawala si Dudley sa paningin ng lahat. Mahigpit na kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ang Dudley Lynch na ito ay tiyak na may gagawin. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang kanyang lakas ay tumaas sa loob ng maikling panahon, at ang kanyang kilos ay mas parang isang nagbagong tao. Nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Dudley Lynch, si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik ng ilang sandali. Umalis na naman siya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Master Aguilar, okay ka lang ba? Lumapit ang mga nakapaligid na alchemist. Umiling si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang Panginoong Pavilion Master? Ang Panginoong Pavilion Master ay bumalik sa Pavilion Master Building, sabi ng Fifth Elder. Tumango si Bobby Aguilar, hindi na nagsalita pa, at bumalik sa tirahan ng Elder. Nakaupo sa tirahan ng Elder, bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang isipin si Dexter Blair. 20 araw ang natitira bago ang ika-9 ng Setyembre. Sa panahong ito, halos walang balita tungkol kay Dexter Blair. Ngayong nasa Consummate Inner Strength Grandmaster Realm lang ako, kaya kung durugan ang mga nasa half-step na Martial Marquis, at si Dexter Blair ay nasa half-step na Martial Marquis din, hindi dapat banggitin, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Maliban na lang kung siya ay makakapasok sa Military Marquis Realm, kung hindi, hindi siya dapat banggitin. Iyon ay sinabi, Dexter Blair ay, pagkatapos ng lahat, isang batang master mula sa isang aristokratikong pamilya at hindi maihahambing sa isang ordinaryong kalahating hakbang na Martial Marquis. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na kunin ang kanyang telepono at buksan ang Martial Arts Forum. Sa sandaling binuksan niya ang forum, nakita ni Bobby ang isang kapansin-pansing balita. Opisyal nang nakapasok si Dominic Taylor sa Martial Marquis Realm, walang alinlangan na naging natatanging number 1 person sa mga nakababatang henerasyon. Ang mga komento sa ibaba ay sumabog na. Bukod sa pagpuri sa lakas ni Dominic Taylor, binanggit din ng ilang tao si Bobby Aguilar. Bilang miyembro ng pamilya Taylor, tiyak na hindi papakawalan ni Dominic Taylor si Bobby Aguilar, tama ba? Oo, ang lolo ni Dominic Taylor ay pinatay ni Bobby Aguilar, natural, hindi niya siya pakakawalan. Pareho silang kabilang sa nakababatang henerasyon, at walang makapagsasabi ng kahit ano kahit na kumilos sila. Medyo pangit ang mukha ni Bobby Aguilar, at nakaramdam siya ng kaunting pressure. Kakapasok lang niya sa Consummate Inner Strength Grandmaster Realm, habang si Dominic Taylor ay direktang humakbang sa Martial Marquis. Walang masyadong Martial Marquises sa mundo, at malamang na si Dominic Taylor ang pinakabata. Ang mga young master na ito ng mga aristokratikong pamilya ay talagang hindi simple. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Ang capital city ay puno ng mga henyo, at hindi lang si Dominic Taylor. Sino ang nakakaalam kung gaano karami ang iba pang mga henyo mula sa mga maharlikang pamilya? Bilang mga miyembro ng parehong bilog, natural na nasa tapat sila ni Bobby Aguilar. Ang kalsadang ito ay itinadhana na punong-puno ng mga kaaway, lalo na sa mga nagtataglay ng likas na pakinabang at yaman. Dominic Taylor, ibinulong ni Bobby Aguilar ang pangalan, at hindi maiwasang isipin ang kanilang huling pagkikita. Sa sandaling iyon, isa pang balita ang lumabas. Malapit nang umalis si Dexter Blair sa pag-iisa. Kabanata 508, Kabanata 508 is the 5,000-year-old herbs. Dexter Blair ay malapit nang umalis sa pag-iisa. Nang marinig ang balitang ito, muling kumulo sa kilig ang Martial Arts Forum. Lahat sila ay nagsimulang isipin ang lakas ni Dexter Blair. Itong si Dexter Blair ay isa ring kilalang henyo sa capital city. Kung makakapasok si Dominic Taylor sa Martial Marquis, baka hindi niya magawa. May darating na magandang palabas, kasama ang balita ng dalawang mahusay na henyo sa capital city ng sabay, iniisip ko kung ano ang dapat gawin ni Bobby Aguilar. Hindi dapat mas malala ang talento ni Bobby Aguilar kaysa sa kanila. Saglit lang pero sino ang nagbibigay sa kanya ng oras? Sa loob lamang ng 20 araw,
gaano kalaki ang puwang para sa pagpapabuti ni Bobby Aguilar? Sa pagtingin sa mga balita sa Martial Arts Forum, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang pagkabalisa. Bumangon siya at tumingin sa direksyon ng Pavilion Master Building, naglalayong tanungin ang Pavilion Master tungkol sa usapin ng 5,000 taong gulang na halamang gamot. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip, nagpasya siyang kanselahin ang plano. Kung may balita ang Lord Pavilion Master, tiyak na ipapaalam niya ito sa kanya. Capital City Martial Arts Association, maraming nakatataas ang nagsama-sama. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa taong ito na nagpatawag ng mataas na antas na pagpupulong ang Martial Arts Association. At pareho ang target ng kanilang pagkikita. Si Bobby Aguilar iyon. Natalo ni Bobby Aguilar ang isang half-step na martial marquee sa Grandmaster's realm. Hindi ito magandang balita. Ang batang ito ay wala sa ilalim ng aming kontrol, at tiyak na siya ay magiging isang nakatagong panganib. Alinman ay hayaan siyang sumali sa Capital City Martial Arts Association, o tanggalin siya sa lalong madaling panahon. Sa tingin mo ba ang isang tulad niya, na isang hindi matatag na elemento, ay masunuri na susunod sa aming mga utos? Nabalot ng katahimikan ang eksena. Nagsimula na silang makaramdam ng takot sa paglaki ni Bobby Aguilar. Bukod dito, ang buong Capital City Martial Arts Association ay may katulad na premonition. Na ang pagbangon ni Bobby Aguilar ay hindi may iwasang magdulot ng gulo, at maging kapahamakan sa Capital City Martial Arts Association. Teka lang, may mahigit 20 araw pa, kahit anong mangyari, hindi natin siya mapapaalis sa Capital City, sabi ng may malalim na boses. Ang batang iyon mula sa pamilya Blair ay hindi dapat biguan tayo. Hindi alam ni Bobby Aguilar na siya ay tina-target ng Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip niya ay ang kasal ni Dexter Blair noong ika-9 ng Setyembre. Gabi na. Humiga si Bobby Aguilar sa kama, hindi makatulog. Paimpol siyang bumangon, tumakbo sa patio ng tirahan ng matanda, at pinagmasdan ang buwan sa kalangitan. Ang buwan ay ang bagay ng matinding yin. Kung lunukan ang liwanag ng buwan, maganda iyon. Tahimik na nag-isip si Bobby Aguilar sa sarili. Ngunit ang nakakabaliw na ideya na ito ay mabilis na pinawalang bisa niya. Matagal na panahon na rin mula noong nakalunok ako ng anumang dark energy. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa mundo. Medyo marami rin ang mga lugar na may masaganang dark energy. Kung si Bobby Aguilar ay may mahabang panahon ng paglalakbay, maaaring mayroon siyang akses sa magagandang mapagkukunan. Gayunpaman, walang sapat na oras ang natitira. Karamihan sa mga mapagkukunan ng martial arts sa Pyro ay kinokontrol ng Capital City Martial Arts Association. Mayroon daw silang impormasyon na malinaw na nagpapakita kung saan lilito ang divine medicine at kung saan lalabas ang mga kayamanan. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi kailanman nagkulang ng mga mapagkukunan. Hindi ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata buong gabi. Kinaumagahan, kakain na sana ng almusal si Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto, at dahan-daang pumasok ang Pavilion Master. Panginoong Pavilion Master. Nang makita ang Pavilion Master, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na maging excited. Dumiretso ang Pavilion Master sa gilid ni Bobby Aguilar at umupo, tahimik na nagsalita, nagtanong-tanong ako. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Sinabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, ang 5,000 taong gulang na mga halamang gamot ay napakabihirang, at kahit na mayroon sila, iilan lamang ang may kontrol sa kanila. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at nagtanong, ibig mo bang sabihin? Dapat ko silang nakawin. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master at nagtanong, papayag ka bang gawin iyon? Pilit nang umiti si Bobby Aguilar at sumagot, ayoko, pero kung walang ibang pagpipilian, who knows? Nang marinig ito, hindi napigilan ng Pavilion Master na tumawa. Kinuha niya ang isang mapa mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Bobby Aguilar. Ang isang posisyon sa mapa, na minarkahan ng pulang linya, ay tila napakalayo.
Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, "This is. Nakuha ko ito mula sa isang tao sa Capital City Martial Arts Association," sabi ng Pavilion Master. "Dragon Vein daw. Doon, posibleng mahanap mo ang iyong hinahanap, o kahit na mga halamang gamot na lampas sa iyong imahinasyon." Dragon Vein. Natigilan si Bobby Aguilar. Nakita niya ang terminong ito sa mga nobela, ngunit hindi pa niya ito nakita sa katotohanan. Sinasabing ang mga dragon veins ay maswerteng lupain kung saan nagtitipon ang chi, at ang mga ipinanganak sa dragon veins ay nakatakdang gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa buong buhay nila. "Salamat, Lord Pavilion Master." Kinuha ni Bobby Aguilar ang mapa at magalang na yumuko. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at sinabing, "Huwag kang magdiwang kaagad. Siguradong may iba pang pupunta sa ganoong lugar. Higit pa rito, dahil ito ay isang mapagkukunan ng Capital City Martial Arts Association, malamang na hindi ka nila hahayaang mawala kung ikaw ay lalabas." At, kahit na umalis na si Joshua Hess sa Divine Alchemist Pavilion, hindi siya basta-basta susuko. "Kung papatayin ka niya, wala akong magagawa." Kinuyam ni Bobby Aguilar ang mapa, at isang mataimtim na ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Sa isip niya, hindi niya maiwasang isipin ang mukha ni Emily Taylor at ang mayabang na ekspresyon ni Dexter Blair. "Wala akong ibang pagpipilian," sabi ni Bobby Aguilar, huminga ng malalim. "Kahit na yungib ng mga dragon at tigre, kailangan kong kunin ang aking mga pagkakataon." Tungkol naman sa Pavilion Master, hindi siya nagkomento dito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumangon siya at sinabing, "Ingatan mo ang iyong sarili." "Okay," tumango si Bobby Aguilar. Habang papaalis na ang Pavilion Master, kinuha ni Bobby Aguilar ang 3 Pure Ancient Tree mula sa kanyang Special Magic Artifact at ibinigay ito sa kanya. "Lord Pavilion Master, pakiusap, hawakan mo ito para sa akin," sabi ni Bobby Aguilar. Bahagyang kumunot ang mga kilay ng Pavilion Master habang nakatingin kay Bobby Aguilar. "Anong ibig mong sabihin?" Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, "Natatakot ako na baka may mangyari sa akin sa paglalakbay na ito. Kung ako ay mamamatay, hindi ba ang 3 purong sinaunang puno na ito ay mahuhulog sa kamay ng iba? Kung ganoon, maaari ko ring iwanan ito pansamantala sa Divine Alchemist Pavilion. Kung babalik ako, hihilingin ko sa iyo." Kinuha ng Pavilion Master ang 3 purong sinaunang puno at tumango, "Sige. Kung gayon ay aalis na ako," sabi ni Bobby Aguilar habang siya ay bumangon. Pinag-aralan niyang mabuti ang mapa. Ang Dragon Vein ay matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon, kung saan kakaunti ang mga naninirahan ngunit hindi gaanong chi. Ngayon na ang isang Dragon Vein ay matatagpuan, ito ay dapat na dahil sa ilang hindi pangkaraniwang kayamanan. Pagkatapos magpaalam sa Pavilion Master, umalis si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion at dumiretso sa Dragon Vein. Kasabay nito, ang Capital City Martial Arts Association ay nagtipon din ng isang grupo ng mga miyembro. Ang mga taong ito ay pawang mga elite ng Capital City Martial Arts Association. Ang pinakamahina ay nasa peak form of Grandmaster, at mayroon pang ang ilang half-step martial marquises. Bilang mga elite ng Martial Arts Association, pinagkadalubhasaan nila ang makapangyarihang mga kasanayan sa paglilinang. Ang kanilang lakas ay hindi maihahambing sa ordinaryong half-step martial marquises. Marami sa kanila ay mga inapo na ipinadala ng mga aristokratikong pamilya sa Capital City, na may hawak na prestihiyosong katayuan. At ang nangunguna sa koponan ay walang iba kundi ang Vice-Presidente ng Martial Arts Association, si Emerson Holmes. Lahat kayo ay mga elite ng Martial Arts Association, at pinakamahalaga. Ang Dragon Vein na ito ay dapat maglaman ng mga kayamanan na lampas sa imahinasyon, malamig na sabi ni Emerson Holmes. "So, samantalahin ang pagkakataong ito, naiintindihan." Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, "Naiintindihan." Bahagyang tumango si Emerson Holmes, at isang bakas ng pagnanasa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Si Emerson Holmes ay nasa kalahating hakbang na antas ng Martial Marquis sa loob ng maraming taon, at isang buhok lang ang layo niya mula sa Martial Marquis realm.
Sa makatuwid, gusto rin niyang gamitin ang Dragon Vein na ito para tumuntong sa Martial Marquis Realm. Kabanata 509-509. Isang pangkat ng mga tao ang Mar-Ingel na nagtungo sa Hilagang Kanluran. Sa oras na ito, maging si Bobby Aguilar ay nagmamadali doon ayon sa address na ibinigay ng Pavilion Master. Sa Hilagang Kanluran, mayroong isang desyerto na lugar. Sa buhangin na umiihip sa lahat ng dako at malupit na klima, sa abot ng nakikita ng isa, bukod sa buhangin sa kalangitan at isang maalon na bulubundukin, wala nang iba pa. Ang lugar na ito ay pinangalan ng Black No Man's Land. Ito ay malawak ngunit hindi sikat. Kamakailan, dinagsa ito ng mga hindi inanyayahang bisita, isang lugar na laging walang presensya ng tao. Ilang mararangyang sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa paanan ng kabundukan ng Black No Man's Land. Sa mga sasakyan, nakalimbag ang malalaking karakter, Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling huminto ang sasakyan, bumaba si Emerson Holmes at ang kanyang grupo. Kabilang sa grupong ito, may mga supling ng pamilya Taylor, mga tao mula sa pamilya Blair, at mga kabataang lalaki mula sa mga maharlikang pamilya ng ibang mga rehiyon. Dahil biniyayaan sila ng likas na yaman, kung hindi sila nagkukulang ng talento, ang kanilang mga landas ay magiging maayos at walang harang. President Holmes, ito ba ang Dragon Vein na sinabi mo? Ang nagsasalita ay mula sa pamilya Taylor, na nagngangalang Soren Taylor. Siya ay halos 18 taong gulang, ngunit nasa peak form ng Grandmaster. Mula nang umakyat si Keelan Taylor sa kapangyarihan, binigyan niya siya ng malaking diin. Bahagyang tumango si Emerson Holmes at sinabing, oo. Isang bakas ng kasakiman ang sumili sa mga mata ni Soren Taylor, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, kung ang Dragon Vein na ito ay talagang mayroong ilang nangungunang mga halamang gamot, maaari ko ring subukang makalusot. Tinapik ni Emerson Holmes ang balikat ni Soren Taylor at sinabing, hindi naman siguro. Soren, mataas ang respeto sa iyo ng pamilyang Taylor, na isinasaalang-alang ka bilang susunod na Xavier Taylor. Hindi mo dapat pabayaan ang lahat. Napakunot ang gilid ng bibig ni Soren Taylor sa isang mahinang ngiti nang sabihin niya, malalampasan ko ang aking kapatid sa madaling panahon. Hindi tulad ng low profile na si Dominic Taylor, ang mga ambisyon ni Soren Taylor ay malaki. Dahil 18 pa lang, ang rurok ng kanyang pagmamataas, at pinagkalooban ng pambihirang talento, medyo walang takot siya. Para sa kanya, kahit si Dominic Taylor, na pinuri bilang numero 1 henyo ng Capital City, ay hindi nararapat na banggitin. Kailan tayo aalis? Tanong ni Soren Taylor. Bahagyang sinabi ni Emerson Holmes, huwag magmadali, hayaan mo muna akong mag-imbestiga. Bagamat ang Capital City Martial Arts Association ay lubhang nangingibabaw sa pagkontrol ng mga mapagkukunan, magkakaroon pa rin ng mga independenteng practitioner na darating upang sumali sa kasiyahan. Nangyayari ito sa tuwing kumikilos ang Capital City Martial Arts Association. Mula sa Martial Marquis hanggang Grandmaster. Marami sa mga bilanggo na pinigil ng Capital City Martial Arts Association ay mga independenteng practitioner na dumating upang agawin ang mga mapagkukunan. Sa malayo, dumating din si Bobby Aguilar sa Black No Man's Land na puno ng alikabok at pawis. Mula sa layo na ilang milya, nakita ni Bobby ang isang maalon na bulubundukin. Sa kabila ng distansya, naramdaman pa rin ni Bobby Aguilar ang isang kakaibang bagay tungkol sa bulubunduking ito. Tulad ng inaasahan sa isang Dragon Vein, mayroon itong kahangahangang aura. Tumitig sa malayo si Bobby Aguilar at inisip ang sarili. Pagtingin sa ibaba mula sa isang mataas na altitude, ang hanay ng bundok ay parang gulugad ng dragon, paikot-ikot at tumataas, na nagpapakita ng pakiramdam ng pang-aapi. Ang aura na nagmula sa hanay ng bundok ay hindi chi, ngunit isang hindi mailarawang pakiramdam ng kamahalan. Hindi nagtagal, napansin ni Bobby Aguilar ang mga presensya sa paligid ng bulubundukin. Mula nang marating ni Bobby Aguilar ang consummate inner strength Grandmaster realm, ang kanyang divine sense ay tumaas. Sa radius na ilang milya, walang makakatakas sa matalas na diwa ni Bobby Aguilar. 1, 2, 3.
Lahat ng 6 na hakbang na martial marquises. Medyo hindi kaaya-aya ang mukha ni Bobby Aguilar. Dapat mong malaman, sa ilalim ng kalangitan, ang bilang ng kalahating hakbang na martial marquis ay napakakaunti, kahit na ang Great Saint Sect, na kilala bilang numero 1 sekta sa North, napakahirap ding magtipon ng 6 na hakbang na martial marquis. Ang tanging maaaring makaipon ng napakaraming kapangyarihan ay ang Capital City Martial Arts Association. Napapikit si Bobby Aguilar. Medyo mabilis silang kumilos. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Mula sa malayo, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang mapangiti. Huwag mo akong guluhin, kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Malamig na deklara ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Kung walang martial marquis, hindi matatakot si Bobby Aguilar. Pupunta na sana siya sa kabundukan, sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isa na namang hininga ang nalalapit. Tumigil si Bobby Aguilar sa kanyang mga hakbang, at tumalikod upang tumingin ng hindi sinasadya. Nakita niya ang isang lalaking may makulit na bigote at isang malaswang hitsura na naglalakad palapit sa kanya. Ang lalaking ito ay tila mga 30 taong gulang lamang, ngunit ang kanyang malaswang pananamit ay medyo hindi naaayon sa kanyang edad. Kaibigan ko, nandito ka ba para hanapin din ang Dragon Vein? Tanong ng bigote na hinihimas ang bigote at sinimulan ang usapan. Binigyan siya ni Bobby Aguilar ng mabilis na sulyap, ano sa palagay mo? Humalaklak ang lalaking may bigote, kaibigan, nasa unahan ng lungga ng mga dragon at tigre, at naroon din ang Capital City Martial Arts Association. Ang pasulong ay lubhang mapanganib. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang kanyang mga salita, tumawa si Bobby Aguilar, alam mo na, bakit ka pa ng ahas na sumama? Ang lalaking may bigote ay nagyabang, paano mo maikukumpara ang iyong sarili sa The Master? Walang kahit saan sa mundong ito na hindi pinanggahasan ng guro. Mula sa Emperor Aguilar, hanggang sa libingan ng ninuno ng aking lola, hanggat may mga kayamanan ng Dharma, ang aking figure ay naroroon. Sa puntong ito, misteryosong idinagdag ng lalaking may bigote, para sabihin sa inyo ang totoo, naghukay ako ng divine rank cauldron sa libingan ng ninuno ng aking lola. Paano naman? Interesado ka bang ipakilala ako sa libingan ng iyong pamilya? Layuan mo ang sarili mo. Hindi maiwasang magmura ni Bobby Aguilar. Ang taong may bigote na ito ay isang ganap na nakakatawang tao, siya ay tila hindi masyadong matino. Kaibigan ko, huwag kang mag-alala. Ang mga patay ay nagpapahinga habang ang mga buhay ay nagsusumikap. Masayang sabi ng may bigote. Itinuro ni Bobby Aguilar ang kanyang ilong, huwag mo akong istorbohin, o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Matapos ihulog ang mga salitang ito, hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang lalaking bigote, at naglakad patungo sa bulubundukin. Bukod kay Bobby Aguilar at sa bigote, may iba pang mga tao na pumunta sa lugar na ito. Pagdating ni Bobby Aguilar, may nauna na. Isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa gitna ng Emerson Homes, nanginginig. At pinalibutan sila ng mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Sino ang nagpaalam sa iyo na pumunta dito? Alam mo ba na ito ay mapagkukunan ng aking Capital City Martial Arts Association? Malamig na sabi ni Emerson Holmes. Nanginginig na sinabi ng binata, kaya, paumanhin, kami. Aalis na kami ngayon. Umalis. Malamig na bamantong hininga si Emerson Holmes. Gusto mong tumakbo pagkatapos magnakaw ng gamit ng ibang tao. Agad na nagbago ang mukha ng binata, nagmamadaling sinabing, ako. Hindi ko talaga alam na ang lugar na ito ay kabilang sa Capital City Martial Arts Association, pakiusap. Please spare us. Malamig na sumangot si Emerson Holmes, nilabag mo na ang mga patakarang itinakda ng Capital City Martial Arts Association. Tumayo ka rito ng tapat at bumalik kasama ko sa kulungan ng Capital City Martial Arts Association. Binabalaan kita, huwag mong isipin ang pagtakas. Kahit na tumakas ka hanggang sa dulo ng lupa at dagat, mahuhuli ka ng Capital City Martial Arts Association. Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ng binata. Gusto kong malaman, anong panuntunan ang nilabag natin? Parang hindi na kinaya ng dalaga.
Ito ay isang likas na yaman, bakit mo nasabi na kabilang ito sa iyong Capital City Martial Arts Association? Pinaikit ni Emerson Holmes ang kanyang mga mata at sumigaw, kung sasabihin ko nga, oo nga. Sa ilalim ng langit, lahat ng martial arts resources ay inilalaan ng Capital City Martial Arts Association. Kalokohan. Paano magiging dominante ang Capital City Martial Arts Association? Sa oras na ito, isang boses ang dumating. Kabanata 510, Kabanata 510, paano kung genius ka? Isang malakas na sigaw ang biglang nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Mabilis na lumingon si Emerson Holmes, malamig na itinuon ang kanyang tingin sa direksyon ng tunog. Nang makita niya kung sino iyon, bumungad sa kanyang mukha ang lamig at saya. Bobby Aguilar. Holmes sabay-sabay kay Bobby, nakangiti ng mahina, ano ang nagdadala sa iyo dito? Ang ginagawa ko ay wala sa iyong madugong negosyo. Malungkot na sagot ni Bobby. Hindi napigilan, tumugon si Holmes ng may katuwaan, naaalala ko noong huling beses kitang nakita, isa ka lang master. O kahit isang grandmaster lang. Ngayon, ako na ang tatay mo, panunuyan ni Bobby. Bobby, alam ko sa simula pa lang na kayo ni Miss Taylor ay tiyak na magwawakas. Lumalabas na tama ako. Nagpatuloy si Holmes. Kasama ko ang nanay mo, wala kang kinalaman. Ngumuso si Bobby. Sa kalaunan, hindi na nakatiis si Holmes. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig siyang sumagot, Bobby, tinatawag mo akong Mr. Holmes ng may paggalang, ngayon na nakarating ka na sa kalahating hakbang na Marshal Marquis, sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi? Paano ko malalaman na halimaw ka noon? Napangisi si Bobby. Naningkit ang kanyang mga mata, bamulong si Holmes, Bobby, wala kang alam na takot. Dapat ay tinapos na kita noong nagkaroon ako ng pagkakataon. Malamig na tumawa si Bobby, you're welcome to try. Malinaw kong naaalala ang paghamak sa iyong mga mata. Nakakunot ang noo, nagtanong si Holmes, sa tingin mo kaya mo ako? Mas welcome ka na subukan. Sa dagandong ng galit, pumutok ang chi ni Bobby. Nanatiling tahimik si Emerson Holmes, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Sa huli, hindi siya nagpakawala ng suntok. Ito ang teritoryo ng Capital City Martial Arts Association, bilang paggalang kay Miss Taylor, maaari kong pabayaan ang iyong provocation. Malamig na sabi ni Holmes. Lumabas ka kung ayaw mong maaresto. Humalaklak si Bobby, teritoryo ng Capital City Martial Arts Association. Wala kang claim sa mga pampublikong mapagkukunang ito. Kung sino man ang kumuha nito, siya ang nagmamay-ari nito. Nakapikit ang mga mata, sumagot si Holmes, Bobby, sinusubukan mo bang gumawa ng kaaway sa Capital City Martial Arts Association? Holmes, alam ko ang mga kasuklam-suklam na gawain ng iyong asosasyon. Ngumisi si Bobby, pagpapadala sa akin ng mga especially iya, na nagbabalak na patayin ako ng palihim, sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Labanan kayong lahat. Magkaibigan na ba tayo ngayon? Ang mukha ni Holmes ay naging malungkot. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang sinabi, mukhang tama ang mga nakatataas. Hindi ka maliligtas. Nakuha nito ang atensyon ni Bobby. Sinulyapan niya si Holmes, ang boses nito ay may pagkalito, anong ibig mong sabihin? Hindi pinansin ang tanong ni Bobby, iniba ni Holmes ang usapan, so, wala kang balak umalis ngayon. Ano sa tingin mo? Sagot naman ni Bobby. Diretso siyang naglakad papunta sa binata at babae, tinulungan silang makatayo. Huwag mo silang alalahanin. Sinisikap ng Capital City Martial Arts Association na ilarawan ang sarili bilang isang neutral na organisasyon, kung saan ang totoo ay grupo lang sila ng mga halimaw na gumagamit ng kanilang kapangyarihan para mangbuli sa iba. Sabi ni Bobby sharply. Napuno ng paghanga ang mga mata ng binata at babae habang nakatingin kay Bobby. Ikaw ba si Bobby Aguilar? Palaging sinasabi ng mga tao na hindi nagtatangi si Bobby Aguilar. Parang totoo. Excited na bulalas ng dalawa. Huwag magdiwang ng masyadong maaga. Mag-ingat na huwag pumili ng maling panig. Malamig na babala ni Holmes. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mga mukha ng mag-asawa. Huwag kang mag-alala, iingatan kita. Mahinang sabi ni Bobby.
Ngumisi si Emerson Holmes, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Mula sa puntong ito, nagsimula ang isang paghaharap sa mundo ng martial arts sa pagitan ng mga karaniwang tao, na kinakatawan ni Bobby, at ng mga mayayamang elite, na kinakatawan ng mga kilalang pamilya. Nakatingin sa bulubunduking lupain, sinubukan ni Bobby na maramdaman ang chi nito. Gayunpaman, natuklasan niya na nakatayo dito, hindi niya maramdaman ang anumang chi. Dahil dito ay labis na naguguluhan si Bobby. Karaniwan, ang Dragon Vein ay dapat na isang tagpuan ng chi. Paano naging posible na wala siyang naramdamang chi? Kakaiba, hindi ito tulad ng naisip ko, ang bigot ng lalaki na bamulong, na may hawak na mapa. Sinulyapan siya ni Bobby at nagtanong, may natuklasan ka ba? Mabilis na tumabi ang may bigot at bamulong, hindi ako ganoon ka-familiar sa iyo. I can't let you drag me down, I still have big plans and cannot afford to die. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata, mukhang duwag ka pala. Aba syempre. Ang lalaking may bigot ay tila hindi maipaliwanag na ipinagmamalaki ang kanyang takot sa kamatayan. Hindi na mapakali si Bobby na makipag-ugnayan pa sa kanya at nanatili sa paligid para obserbahan ang sitwasyon, katulad ni Emerson Holmes at ng iba pa. Mr. Aguilar, pwede ba talaga namin kayong sundan? Sa sandaling iyon, humakbang ang binata at babae. Tiningnan sila ni Bobby at sumagot, susubukan kong protektahan kayo sa paglalakbay na ito. Tungkol naman sa pagsunod sa akin. Pag-uusapan natin iyon mamaya. Sa kasalukuyan, ang pangunahing prioridad ni Bobby ay ang kanyang showdown kay Dexter Blair. Kung masusundan nila siya o hindi ay hindi pa dapat alalahanin. Matapos ang maikling pagpapakilala sa sarili, napag-alaman na magkapatid ang binata at babae. Ang batang lalaki ay tinawag na Giovanni Kirby at ang babae, si Amia Kirby. Pareho ng kanilang mga kasanayan ay pare-pareho sa isang Grandmaster, na nagpapakita ng isang disenteng dami ng potensyal. Nanatili silang malapit kay Bobby, sinusundan siya saan man siya magpunta. Lumipas ang oras, at si Bobby ay gumugol ng isang oras sa pagmamasid nang hindi niya maisip kung ano ang kakaiba sa Dragon Vein. No wonder it's a uninhabited area, sighed Bobby. Karaniwan, ang isang Dragon Vein ay dapat na isang lugar na pinagpala ng parehong tao at lupa. Gayunpaman, ang lugar na ito ay walang kahit isang maliit na piraso ng chi. Paano naging Dragon Vein? Kung hindi dahil sa impormasyon ng Pavilion Master, sinong mag-aakala na ang tiwangwang na lugar na ito ay isang Dragon Vein? Kaya nga siguro napreserba ang Dragon Vein hanggang ngayon. Kaya ganyan, bulong ng bigot sa sarili. Hinimas-himas ang kanyang baba, masaya niyang sinabi, kukuha ako ng kapalaran ngayon. Sumulyap si Bobby sa kanya, sinabing, kumita ng kayamanan. Sa palagay mo ay kukunin ito ng mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Mag-ingat na hindi ka mawawala ng buhay bago mo makuha ang iyong kapalaran. Hindi naman naabala ang lalaki, bamulong siya, hindi ako pupunta sa Dragon Vein, bakit nila gugustuhin ang buhay ko? Hindi pupunta sa Dragon Vein. Tapos anong ginagawa mo dito? Casual na tanong ni Bobby. Mabilis na ikanaway ng lalaki ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, wala, nagsasalita lang ng walang kaparirikan. Hindi na masyadong inisip ni Bobby ang kanyang mga sinabi, dahil palaging medyo baliw ang lalaki. Bobby Aguilar. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Paglingon nila, nakita nila ang isang binata, wala pang 20, na humahakbang patungo kay Bobby. Ang binata ay walang iba kundi si Soren Taylor. Anong gusto mo? Walang pakialam na tanong ni Bobby. Tumayo si Soren na nasa likod niya ang kanyang mga kamay, ngumiti ng mahina at nagtanong, narinig ko na, sa pinakamataas na anyo ng isang Grandmaster, natalo mo ang kalahating hakbang na Martial Marquis, ganoon ba? Paano kung oo, paano kung hindi? Tanong ni Bobby. Bago pa makasagot si Soren, sumingit si Holmes, Taylor, hindi ka niya kakampi, huwag kang padalos-dalos. Kung kaya niyang talunin ang isang kalahating hakbang na Martial Marquis bilang isang Grandmaster, bakit hindi ko kaya? Ganti ni Soren.